Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Agustin, obispo at pantas ng simbahan. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa iyong sambayanan ang panibagong bugso ng Espiritu na pumuspos kay San Agustin. Malubos nawa sa amin ang pananahan ng Espiritu upang ikaw na batis ng karunungan ay magbunsod ng aming pananabik at ikaw na bukal ng buhay ay aming masaliksik sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, hindi na kailangang palalahanan pa kayo tungkol sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid sa pananampalataya, yamang itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo mag-ibigan. At ito nga ay ginawa ninyo sa mga kapatid sa Macedonia. Gayon paman, ipinakiusap pa rin namin sa inyo, mga kapatid, na pag-ibayuhin ninyo ang inyong pag-ibig. Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik. Ang inyong harapin ay ang sarili ninyong gawain. Mapagal kayo para sa inyong ikabubuhay tulad ng sinabi namin sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buong hukom ay darating, taglay ang katarungang natin. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya'y kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Umingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan pati yaong kalaliman. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan.
Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Pagkat siya'y dumarating, maghahari sa daigdig, taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Alleluia, 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 Alleluia. Bagong utos ani Kristo, mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso, at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos, siya'y umalis. Umayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal iyon, at nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayun din naman, ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at ipinagpagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000. Wika niya, Panginoon, heto po ang 5,000 na bigay ninyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 at ang sabi, Panginoon, ito po ang ibinigay ninyong 2,000. Ito naman po ang 2,000 piso na tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo'y mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Ito na po ang 1,000 ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Dooy tatangi siya at magangalit ang kanyang ngipin.
Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa buong linggong ito, tayo po ay nagulantang sa mga pananalita na narinig natin sa Poong Jesus Nazareno. Nandiyan ang sabihan na mapagpaimbabaw, mga masama, mga yung mga ganitong pangungusap na talagang nakakagulat, pero ito ay ina-address ng Poong Jesus Nazareno sa ating lahat, lalo tigit sa mga may katungkulan, may posisyon, mga binigyan ng kapangyarihan, na suriin muli kung paano nga ba natin ginagampanan ang ating mga tungkulin bilang mga alipin na pinagkatiwalaan ng Poong Jesus Nazareno. Balikan po natin yung ilan sa mga paalala ng mga salita na ibinigay ng Poong Jesus Nazareno. Nung Lunes, kanya pong hinarap ang mga eskriba at mga pariseyo at tahasan, diretsang sinabi na, "Kawawa kayo. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Ang ginagawa ninyo ay mga pakitang tao lamang. Pinipigilan nyo na, para bang hindi nyo na nga tinutulungan na mapalapit ang tao sa Diyos, inilalayo nyo pa sila sa Diyos." Nung Martes, sa pagdiriwang natin ng kapistahan ni San Bartolome, ipinahayag niya sa mga tao, "Ito si Bartolome, si Natanael, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi magdaraya." Yung kabaliktaran ng mga umiiral noon, pero meron siyang nakita na isang taong totoo. At nung Huwebes, sabi ni Kristo sa kanyang mga kausap, ang katulad nila ay mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Sabi ni Jesus nung Huwebes, mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Kung maabutan niya na tapat at matalinong alipin at hindi nambubugbog, nag-aagrabyado, hindi kinakawawa ang kanyang kapwa alipin na ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. At kahapon, sabi po sa paalala sa atin, kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras ng pagdating ng Panginoon. At ngayon po, sa ating ebanghelyo, narinig natin yung pagpuri ng Panginoon sa kanyang pinagkatiwalaang alipin, kung saan niya ipinagkatiwala ang kanyang ari-arian. Ang sabi niya sa dalawa, magaling, tapat at mabuting alipin. Samantalang yung isa, ang sabi niya, masama at tamad na alipin. At sa bandang dulo, ang sabi nga po, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Napakaganda po na paalala, lalo pa sa panahong ito ng pandemya, na magkaroon tayo ng self-evaluation. Kamusta po ba tayo? Mahirap po yung masanay tayong mamuhay sa kasinungalingan, sa pakitang tao, sa pagkukunwari. Alam naman, napakabuti ng Panginoon sa bawat talinghaga na ibinibigay ni Jesus, dinidescribe niya ang kabutihan ng Diyos, na lagi siyang naniniwala na may kabutihan sa bawat isa sa atin. Pero tayo po, madalas kasi nakakalimutan natin, konting kapangyarihan, lumalaki ang ulo natin, o kaya naman,
sadyang hindi natin na-appreciate yung kabutihan ng Diyos para sa atin. Dito po sa tagpong ito ng talinghaga, mali yung perception o pagkilala ng isang alipin sa kanyang Panginoon. Kasi unang-una, ipinagkatiwala sa kanya ang ari-arian ng kanyang Panginoon. Pero bakit pagdating dito, nung magsusulit na, nung ino-audit na siya, para bang ang sabi niya, alam ko po na kayo ay gumaghapa sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. No, parang minasama pa. No? Pero sa isang banda, maaari din natin itong tingnan sa ating pamumuhay ngayon na bakit yung iba umaasenso? Bakit yung iba patuloy na lumalagpak? Marami nga sa mga kababayan natin ngayon, pare-pareho namang nakatanggap ng ayuda, pero bakit yung iba naging maayos ang buhay? Bakit yung iba hindi? Di ba? Marami po yung kwento, yung ayudang natanggap nila, ipinangnegosyo nila. At ang sabi, mas malaki pa yung kinikita nila ngayon kumpara nung nagtatrabaho sila. Sa mga online, naging matalino kasi. Pero yung iba naman, pagkakuha pala ng ayuda, pinang-inom na, o kaya wala na. Hindi na nag-isip kung paano gagawin o palalaguin pa. Tapos, ibabaling natin ang sisi sa iba, ibabaling natin sa Diyos na tayo ay pinababayaan. Kaya totoo po, no? Itong talinghagang ito, na talagang kung sining meron pa, lalo pang magkakaroon. Pero yung lagi nag-iisip na wala, lalo pang nawawalan. Hindi tayo pinagdadamutan ng Panginoon. At hindi niya kakamkamin kung ano man yung mga bagay na mayroon tayo dahil lahat na naman ng ito galing din naman sa Kanya. At hindi niya kukunin sa kwento ng mga magaling at tapat, hindi naman niya kinuha. Bagkos, ibinigay pa niya at ipinaubaya yung tinagubilin at yung tinubo ng kanyang ari-arian. O sana po, sa mga panahong ito, mas sikapin natin maging matalino at tapat at mabuting alipin ng Panginoon. Magsumikap, dagdagan natin ng tiyaga, pagsisikap, bawasan natin ang mga reklamo. Amen. Minamahal kong mga kapatid, sa ating pagharap sa luklukan ng paghatol ng Diyos, isusulit natin ang wastong paggamit o pagwawaldas ng mga biyayang ipinagkatiwala sa atin. Sa panalangin, hilingin natin ang tulong ng ating tagapaglikha. Ang ating pong itutugon, panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Ang marami at iba't ibang biyaya ng kanyang mga kasapi, naway mapakinabangan ng simbahan. Manalangin tayo. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway igalang ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng pagtatanggol at pagtataguyod sa kahalagahan ng sangnilikha. Manalangin tayo. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Ang lahat ng tao, naway magsalo-salo sa biyaya ng lupa at makiisa ang bawat tao sa pagkakaroon ng makatao at mayamang kaunlaran sa ating bansa. Manalangin tayo. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Ang mga doktor, mga nurse, at yaong mga nasa pangangalaga ng kalusugan, naway gamitin ang likas na biyayang bigay sa kanila upang dalhin ang pag-ibig at habag ni Kristo sa mga dukha, nalulumbay, may sakit at mga bilanggo. Manalangin tayo. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Sa ating mga mahal na yumaong kamag-anak at kaibigan,
naway ipagkaloob ang walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Paghahanda ng alay ay narito po. Ang alak at tinapay dala sa altar mo. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa pagtubos ng iyong anak sa amin, mahihain nawa ngayong ginugunita si San Agustin ang pakikinabang sa matapat na pagsasama sa panandang ito ng pag-ibig at pagkakaisa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Agustin ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't sa Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay napapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa gararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Ibinagin walang sala.
Panalangin para kay Nuestro Padre Jesus Nazareno. Katamis-tamisang naming mahal na Poong Jesus Nazareno, Diyos at manunubos ko, na naglalakbay sa kalbaryong pasan-pasan mo ang krus na nagpagpapakuan sa iyo. Akong abang makasalanan na naging dahilan ng iyong di masayod na hirap ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat na bilang maamong kordero ay buong hinahong tinanggap mo sa ibabaw ng iyong balikat ang kahoy ng iyong kamatayan, upang doon mawakasan ang aking mga kasalanan at ng sandaigdigan. Patawarin mo ako, o butihing Jesus, inaamin ko ang aking mga sala at ako'y nananalig na dahil sa kabutihan mong walang kahulilip ay hugasan mo ng iyong dugo. Iniibig kita ng higit sa lahat ng bagay. Ipinangangako na ako'y magiging matapat hanggang sa oras ng aking kamatayan. Patnubayan mo ako, Diyos ko, ng iyong biyaya at ihatid mo ako sa landas ng iyong mga utos. Diyan sa iyong langit na kaharian, siya nawa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa hapag ni Kristo ay magpabanal nawa sa amin upang kaming mga kaanib niyang tumanggap sa Kanya ay maging talagang siya sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,